Blind item tayo ngayon. Sino itong content creator na ito na mahilig manglimos online lalo sa pagla-live niya? Mapapansin mo kapag magda-direct message siya na medyo may pagka-demanding. Kapag hindi mo siya pinagbigyan, aawayin ka niya, mag-guilt trip siya at hindi ka niya titigilan sa mga message, tapos magkakalat siya by commenting sa lahat ng mga post mo. I'm sharing with you my personal experience sa content creator na ito na akala ko sa akin lang niya ginawa. Yun pala, maraming din palang nagsisilabas ang mga ibang content creator na same ang experience na ginawa niya. Ito yung isang clue. Lagi siyang na-feature sa mga television programs dati kasi yung case niya, nabiktima siya sa isang botched procedure. So, na-disfigure yung part ng katawan niya. And during that time, humihingi siya ng financial na tulong para ma-reconstruct yung part ng katawan niya na na-disfigure. So, ito na yung experience ko. Bale, simpleng message ko lang naman sa kanya. It's because my intention is to share yung kanyang journey. Pwede ko siyang matulungan. I message this person na asking permission kung pwede kong ma-feature yung story niya sa content ko. Nagulat ako sa reply niya kasi medyo mahaba siya and yung content nun is humihingi siya ng financial or monetary assistance pangdagdag sa pambayad niya sa pag-reconstruct ng na-disfigure ng part ng katawan niya. Hindi ako nakapag-reply agad for like 30 minutes to 1 hour and then meron siyang follow-up message na doon na siya magsimulang mag-guilt trip na bakit hindi daw ako nag-reply agad, hindi ko daw ba siya tulungan. And then, eto na yung mga guilt tripping niya. So, ako, talagang na-turn off, nagulat, and hindi ko na talaga siya nireplyan. At hindi pa ito nagtatapos. Meron pa siyang pang third follow-up message. And dito ako mas nagulat. Kasi, medyo pambablockmail na yung dating ng kanyang message na kapag hindi ako nag-reply or kapag hindi ako nagbigay, mga ganyan, magkakalat siya sa mga sockmeds mo, sisiraan ka niya, yung mga ganun na message. So, mas lalong nagulat talaga ako sa ugali niya, hindi ko ina-expect. Kaya, ang ginawa ko, blinak ko siya and hinanap ko yung mga iba pang profile niya at iniisa-isa kong blinak. Akala ko okay na kasi blinak ko na siya, kinat-off ko na siya. Pero nagulat ako kasi nagkakalat talaga siya na every time na may bago akong content, kahit na mga pictures lang or text post, may comment siya after 1 hour. And ang sinasabi niya is, hindi daw ako marunong magbigay ng tulong, dapat maawa daw ako sa kanya kasi nga, ito yung pinagdadaanan niya na nabotch yung kanyang part ng katawan na kailangan niyang ipaayos, asap, mga ganyan. And ang dami pang mga katoksikan yung mga pinaggagawa niya. So, ang ginawa ko, hinanap ko talaga lahat ng mga naiwang hindi ko blinak na account niya. And nagulat ako, ang dami niyang mga account. Yung iba kasi, binaliktad niya yung name at apelido. So, iniisa-isa ko talagang blinak kahit na may notice na block this person and other future account that the person will create. Ang dami-dami pa rin ganon. And then, after nun, sinearch ko sa ibang mga social media apps. Ang dami. Sa YouTube, ang dami. Sa TikTok, ang dami. Sa X, meron din. So, siguro it took me 1 month para totally na na-block ko na talaga siya. Kasi hindi niya talaga ako tinigilan kahit na ilang beses kong i-block yung mga newly created accounts niya. Meron at meron pa rin, nagkakalat pa rin talaga siya. Hanggang sa siguro nagsawa na at tumahimik na. O diba? Sobrang OA, no? Kasi ang gusto ko lang naman is simple. Mag-ask ng permission kung pwede kong i-share yung story niya kasi may intention is baka pwedeng may makatulong sa kanya. Pero yung reaction niya, yung behavior niya, napaka-weird and naging complicated na. Kaya I decided to share my side of the story. It's because marami nang nagsisilantaran na iba ding content creators na similar din yung experience niya sa kanya na nung hindi sila agad nag-reply or hindi nila tinulungan, inaway niya, nag-guilt trip siya, nagde-demand siya, tapos nagbe-blackmail din siya. Disclaimer. Wala pa akong intention na hindi maganda sa content creator na ito. Yun nga lang kasi, kailangan niyang mabigyan ng leksyon dahil sa dumadami ng mga ibang content creator with similar experience na lumalantad sa mga ginagawa niya. Kaya bago mahuli ang lahat, kailangan niyang magbagong buhay at itigilan niya ang ginagawa niyang ito.
Gets ko naman na naging miserable yung buhay niya dahil nga naging biktima siya ng isang pekeng doktor na imbis na mapaganda yung features niya, naging botch tuloy yung part ng katawan niya. And yes, nafe-feel namin yung suffering niya, pero hindi ibig sabihin na i-take advantage niya yung suffering niya para idamay yung iba and gumawa ng kalokohan. Marami ang nagtataka, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapaayos yung nabotch na part ng katawan niya, ilang years na yon nung na-feature siya sa TV na humihingi ng tulong. And for sure, marami na ang nagbigay sa kanya ng tulong. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin niya napapaayos? Ang iba naman, siguro, tinitake advantage niya yung itsura niyang yon para pagkaawaan siya. Para tuloy-tuloy pa rin ang mga grasyang natatanggap niya. Kasi baka sa isip niya siguro kapag naipaayos na niya, hindi na siya makakapaglimos online. Siguro naman may idea na kayo kung sino itong tinutukoy ko na content creator na ako din, ganun yung ginawa niya. Ang mensahe ko lang naman sa kanya is sana maipaayos na yan and good luck sa kanyang buhay. Sana mag-move forward na siya and habang bata pa siya, marami pa namang opportunities ang naghihintay sa kanya and pwede pa rin naman niyang gamitin yung social media platform niya sa ibang paraan at hindi na sa panlilimos. Pwede naman siyang maging online seller, pwede naman siyang i-continue yung vlogging niya and magbagong buhay na rin.